Hello guys, magluluto tayo ng ginisang gulay. Yan, luya, sibuyas, kamatis, bawang, okra. Aray, Sky, napakan mo ako. Beans. Tapos yung iba, di ba guys, ulan na ulan, di kami makapunta ng garden. Eh, yung iba, ano na, magulang na, yung, ano na siya. So, inalis ko na lang yung buto sa loob. O di may beans ka pa rin. Ano, kasi sayang kung tatapon. Ayan ang ating okra. Ay, ano, talong. Galing din yan sa ating garden. Tapos, magpiprito ako. Tapos, mag-ano din yung adobo sa gata. Kasi masarap yun eh. Ayan guys. Luto tayo guys. Grabe yung ulan. Walang tigil. Ayan walang tigil happy ang tsura ng mga tanim. Pumunta ako ng garden right after, maambon. Pero right after na pumasok ako, lumakas ang ulan. Ayun na naman, mahina yan, mahina. Kasi pag malakas, maririnig mo talaga yung yung ulan sa bubong. Ayan, may hangin pa. Luto na tayo guys. Konting mantika. Panguhan talaga ako sa luya. Magkalinan niya hindi mo sa buhay. Pagsama-sama na natin. Sibuyas, bawang. Ay, lalong gumango. I like yung guys, ito. Yung pot na to. Nabili natin dun sa SM. Pumunta tayo ng nung lumuwas tayo sa Manila. Kamatis ang mahal kahapon. Ilang lang binili ko? 200 plus. Parang 60 plus ang kilo. Tapos walang masyadong gulay dun sa SM Hypermarket. Dahil siguro sa ulan. Baka maraming tanim na nasira o hindi makapag-deliver. Saan nanggaling yung mga gulay na yun. Kaya maganda rin yung may garden ka rin guys. Tatakpan ko muna yun guys. Gusto kong malata yung kamatis. Akala ko wala ng ligo. Mayroon pa ako nakitang ligo. Sa ating mini tindahan. Hindi natin ng konting tubig. Para gusto ko yung latang-lata siya. Lagayin natin guys ang ating ligo. Ito in tomato sauce na medyo may anghang.
Kami gusto namin yung dinudurog para mapunta yung sauce, yung lasa sa gulay lahat. Lagyan natin ng patis ng konti. Okay. Duik. Pakuluin lang muna natin. Guys, makulo na. Ito lang, oh, ulam na to, di ba? Lagay na natin ang ating string beans. Ang buto ng string beans. High in protein na yan, guys. Hindi kailangan laging karne, no? Kahit doon pa kami, wala pa kami sa Pilipinas. Every chance we get na magulay, naggugulay talaga kami. Tapos, lalo pa pag pumunta nanay, tatay ko, may dala ng laswa yan. Or yung ginataan na gabi. Ay, naku, yun ang masarap. Yun naman, di ako marunong noon kasi natatakot ako na pag hindi ko nagawa ng mabuti yung prep ng gulay, yung gabi, yung stock niya, baka makati. Alam mo yung beans, hindi masyadong matigas ang beans dito. Pag sama-sama ko na. Kung may kalabasa sana, kaya lang hanggang ngayon wala tayong kalabasa. Hindi na tayo lumabas. Yung talong, inano ko muna sa tubig para hindi umitin. Sinok ko sa tubig. Lagyan natin ng kaunting tubig. Alam niyo guys, ang kabutihan o ang kagandahan, si Louie Boy, pag marunong siyang magluto, hindi siya maarte sa ulam. Gulay na binibigay ng parents ko, nung nandun pa kami, lagi yan, or pupunta ako, for example, or pupunta sila mami, sasabihin niya, paggawa ka ng gulay, kasi masasarap pa siya sa gulay. Oh, may patis na tayo guys, so alalayan nyo na lang yung alat, yung asin kung kailangan pang lagyan. Nag-uulam din ba guys kayo ng ganito? Ayan, yung sardinas lang at saka sari-saring gulay. Sarap yan guys. Giniling pwede rin. Pero kasi malasa ang sardinas, kaya sarap. Ito guys ang ating isda. Ano nga ba tawag dito? Hasa-hasa. So marami ito sa isang kainan. At least bukas pwede natin pang-almusal to with itlog. Oh, kasarap. Lagyan na natin yan ng kung ano-ano. Okay guys, hold on. Yan guys, so ulam na. Gusto namin yung may coating sauce na ganyan. Para meron kang pang ano sa kanin. Okay na yan guys. Okay, ang bilis. Ito guys, ang ating isda. Lagyan natin ng whole peppercorns. Lugboy, kinakain niya. Ako hindi. Pag nasama sa subo ko, inaalis ko. Pero siya gusto niya. Bay leaves. Yan, bay leaves. Lagyan din natin ng luya. Maraming bawang, suka, toyo. Okay?
Eto na guys, ang ating luya. Bawang. Pwedeng may sibuyas, pwedeng wala, pero kami gusto namin na may sibuyas. Mas marami sana, mas masarap. Kaya lang ang sibuyas ko guys, tingnan niyo, 2 na lang. Hindi ako nakabili pala kahapon sa SM. Meron naman dyan sa labas, sa Talipapa. Kaya lang with this ulan, who wants to go out, diba? Mabuti nga kami, mayroong walang baha, pero yung ibang mga binabaha, diba? Sana naman, okay sila, may food sila, yung gano'n. Tapos, toyo. Mamaya na tayo mag-asin. Suka. Pag kumulo na ng husto para alam natin kung kailangan pa. Alaman ko lang yung suka. Kahit meron pa naman tayo suka. Tapos, gata. Yes, sa Pilipinas kami. Bakit hindi kami maggata ng fresh? Pwede naman dyan sa labas ng gate. Meron naman bibili ka ng coconut na yung magulang na. Tapos ipapa-grind mo. Ipapa-shred mo. Pero, for your convenience, di ka nalalabas. Oh, ayan na. Si Coco Mama. Coco Mama, baka naman. Hindi, maganda talaga yung Coco Mama. Ngayon lang ako nakatry nito nung nandito na kami sa Pilipinas. Pero, I like it. Kasi para talaga siyang fresh na gata. Or, yung mga dilata na made in or product of Thailand. Yun, magaganda din yun. Pero ito kasi mas mura. Try ko, ay nako, mula nun, ito na talaga ginagamit ko. So, pakukuluin natin ng sandali. Kasi sabi nila, pag may suka, pakuluin daw muna para hindi mahilaw ang suka. Pagkatapos, tatakpan natin. At, iluluto ng medyo matagal hanggang pumasok talaga sa loob ang lasa niya at magmantika. Okay guys? Ay naku, naglalaway na ako. May shirataki pa kami, pero today, nagsaing ako ng regular rice kasi, di ba ang tagal na namin nagsishirataki? Ang aming bigas, baka masira. Alam mo yung mayroong, ano ba yun, parang may bugs na, alam mo dito sa Pilipinas, pag medyo matagal ng maraming mga, hindi naman siya sira, hindi naman siya masama ang lasa, hugasan mo lang ng pagkadami-daming beses para maalis yun yung kung may mga lumulutang na itim-itim. Anyway, hindi naman kami maarte na ganyan. Hindi naman yun, lumaki ako sa ganong style noong unang panahon na huhugasan mo lang. Tsaka hindi siya sira. So, bago pa siya masira, ay ating kakainin. Total, nasanay na kami ngayon na konti na lang ang kinakain rice dahil nung nagsiratake kami, napapakonti ang kain mo ng rice dahil kasi nakakabusog, high in fiber ang shirataki. Pero, this time, mag-regular rice tayo guys, okay? Habang inaantay natin guys kumulo, bago natin takpan, magkwentuhan tayo. Naalala ko, noong ako, bata pa, mga elementary, high school, ganyan. Hanggang college, kasi naalala ko, nagkaroon kami ng refrigerator. Nasa Amerika na yata ako, guys. Nasa Amerika na ako. Dahil, nung may trabaho na ako nasa Pilipinas, sabi ko sa tatay ko, Daddy, dream ko talaga na magkaroon. Number 1 dream ko, TV. Kasi pala panood ako ng TV ngayon na may YouTube na, may Netflix na, ayon. Gusto ko na i-enjoy talaga ako doon. Kasi dati basa lang. Manghiram ka ng libro, manghiram ka ng pocketbook, para makakabasa ka ng, kasi wala na kami mga libro na mabibili. Hindi kami nakakabili kumbaga ng libro. So, nung ngayon na hindi na ako makakita ng mabuti kahit na may contact lens ako or glasses, iba na talaga pagka may edad ka na, yung napapagod na yung mata mo kaagad pag nagbabasa ka ng ng libro. So, maganda yung manood ka na lang ng movie, Netflix, YouTube, ganyan. So anyway, nung bata ko, yun ang number 1 kong dream, TV. Mababang kaligayahan. Number 2 and almost the same as number 1 is refrigerator. So, nagkaroon ako ng sweldo, sabi ko kay Daddy,
Daddy, pwede na ako mag-installment ng ng refrigerator kasi by that time may TV na kami. Grade 6 yata ako nagkatulong kami ng TV. So sabi ko, pwede na tayong bumili ng refrigerator. Sagot ang tatay ko, ba't ang mamadali kang refrigerator? Ang bahay natin ay kawayan at nipa. Ang refrigerator ay mabigat. Mamaya bumagsak pa yan. Di nasira ang refrigerator, pati bahay natin nasira. Kasi right now, hindi yan, kailangan matibay ang bahay mo. It makes sense, pero yun lang yung para bang, ay, sarap ng may refrigerator ka na well-organized, na puno. Sabi ng tatay ko, hindi, wag daw. So, hindi yun natuloy hanggang na pumunta na ako, 2 years later, pumunta na ako ng Amerika. Kaya isa sa mga unang binili ko kaagad, si Louie Boy, pa kami noon, magnobyo pa kami, sinamahan niya ako kasi hindi pa ako nagdadrive yata noon hindi pa ako nagdadrive ng unang taon ko. Siya na nagturo sa akin mag-drive. Bili kami kaagad ng refrigerator. Tapos yung TV, sabi niya, wag ka na bumili ng TV. May maliit daw siyang TV. Kung okay lang daw sa akin na hindi brand new. Ay, sabi ko, di mas mabuti din ako bibili. Ayun. Pinagamit niya sa akin yung isa niyang TV. So anyway guys, ang point ko sa kwento tungkol sa refrigerator, lumaki kaming walang refrigerator. So pag namili ang nanay namin ng isda, ang tatay namin, piprito, i-adobo, or paksiw, kasi may suka na hindi masira. Kahit 2 days pa yun na wala sa refrigerator, hindi yan masisira. Lalo pa pag the next day, pakuluan mo ulit. Para na naman siyang brand new. Tapos yung mga sinabawan, may kamatis, tawag sa amin, tinolang isda. Yung pang-asim mo niyan, maraming kamatis, or sa amin may batuan, parang green yan na pampaasim. Or yung, yung green pa na isa, iba tawag sa amin, kamyas. Yun, pag mga ganyan, although may asim siya, pero kung may kamatis, di ba madaling masira? Yun ang kakainin namin the day na namalengke ang nanay ko. So, isda, tapos may gulay ka, sinabawan na isda, ako kasarap. Tapos, ang pinirito mo, paksiw, paksyo, ano matawag sa inyo, or adobong isda, bukas na yon o mamayang gabi. Kasi yun, pwede yung mapabukasan. So, ang pinirito, pwede mo kaining pinirito lang, or pwede mo kaining sarsyado, tocho, yung merong black beans. Marami kang magagawa. Nanay ko at tatay ko marunong ng mag meal planning sa amin na, kahit na kahit na hindi kami mayaman, kami ay hindi nagutuman, never kami nagutuman, never kami nag-miss ng meal. Ayun guys. So, ito na, kumukulo na siya guys. So, ate siyang takpan. O, diba? Tapos, pakuluin. Mamaya, titikman natin kung kailangan pa natin ng asin. Or suka pa. Marami pa tayong suka. Ganun pang-refill tayo sa suka. Ito, ang takip na to para dun sa malaki. Ito, wala siyang sarili niyang takip. Pero, nagkakasya din ang takip nito. Ayun. So, guys, ayun. Kaya, unahin mo yung madaling masira, yung sinabawan. Tapos, mga pinirito, next na yan na meal or the next day. At saka yung mga adobo, paksiw. Yung ganyan. Kumbaga, may paraan kahit na wala kang refrigerator. Diba? Yung mga ginataan, kailangan kainin mo yung kaagad. Mga pansit, dahil kasi yan, mamaya lang, sira na yun. Pag hindi mo na ilagay sa ref. Ayan guys, ang mga kwento ng buhay. Sinong nakaka-relate? Marami siguro sa inyo hindi nakaka-relate sa ganyang buhay. Pero kami, like lagi kong sinasabi, lumaki ako na hindi kami mayaman, hindi kami... What are you doing, Sky? Hindi kami mayaman, wala kaming pera. Pero kaming tatlong magkakapatid ay nagtapos. Ako, pinag-aaral ako ng tiyahin ko at ng tiyuhin ko. Mag-asawa sila. Kapatid ni Mami, si Tita Leti. Tapos yung mga kapatid ko, si Daddy na yan, na tumutulong din. May mga nagbibigay-bigay din ng mga pariente, relatives ganyan. Pero si Daddy na talaga yan, si Mami. Nagpursa din makatapos yung dalawa kong kapatid. So, ayun guys, kami nagtapos. Kami ay masabi mo, we are good. Hindi naman kami masamang tao, pinalaki na kami ng maayos ka. So, ang kahirapan,
ay hindi hadlang sa success. Ganyan. Kaya pinapaintindi ko sa mga anak ko guys, kasi sila pinanganak sa Amerika, lumaki sa Amerika, although na Filipino style ang pagpalaki naman sa kanila, hindi maiwasan na nakikita nila ang ibang sitwasyon, ibang pamamaraan ng pamumuhay na kagaya ng meron sa Amerika dahil ang mga classmate nila, friends nila, di ba? Kahit mga Pilipino, kahit ibang lahi, iba-ibang papalaki. So, pinapaintindi ko sa kanila kung anong pinanggalingan ko, yung ganon, para alam nila, para na hindi, ma-realize nila na ang buhay ay ganyan. Hindi, pasalamatan mo kung anong meron ka dahil kasi maraming tao na naghihirap. Lalo pa dito sa atin, sa Pilipinas, di ba? Ako, sarap niyan, guys. Oh. Lagyan ko rin siya, guys, ng chili flakes. Pero na kaming sili doon na maraming ang bunga, pero green pa. Hayaan mo na lang muna at maulan. Ayaw ko rin pumunta na ulit doon. Ito na lang, guys, oh. Chili flakes na lang. Ayan. Para may medyo anghang. Lalagyan ko ng konting tubig, guys. Tapos, para kumulo siya ng mabuti hanggang sa mag-reduce siya mamaya. Ayun. So, ano pa guys yung kwento ko? Ayun guys, kaya alam nyo guys. Ito baka makarelate kayo. Yung mga nag-abroad. Saan man kayo sa mundo. Mga nag-OFW, mga nag-migrate, tapos magpapadala ng balikbayan back sa pamilya nila. Guys, ako guys dati, mga unang padala ko ng 1994 dumating sa Amerika, June. Yun nga naman pala yung pamasahe ko naman, yung another tita ko naman nag-shoulder, no, pamasahe ko sa Amerika. Si Tita Baby, pinsan naman yun ni Mami. Si Tita Leti, kapatid niya. Ngayon, ito guys, ang unang mga padala ko ng balikbayan back sa Pilipinas, kung pwede ko lang yung mga grocery store dyan sa Amerika, Stater Brothers, yung mga ganon, Food for Less, mga Walmart, mga tindahan, kung pwede ko lang tiklopin yun at ipasok lahat sa balikbayan box ay aking gagawin. Alam nyo guys, yung mga pinapadala ko, aside sa mga, for example, sapatos, sa mga kapatid ko, ang mga ganyan-ganyan, ay mga basics na papadala ako guys. Sugar, kasi naalala ko, nung nasa Pilipinas ako, sugar na lang, binabudget pa namin yan para na hindi ka maubusan ng sugar. Pang kape mo sa umaga, yung ganyan. Padala ko ng sugar kasi para sa akin, ang mura-mura naman ito. Padala ko, Sky, no, not. Good boy. Ayun nyo guys, tingnan nyo si Sky ko nung ginagawa, oh. Pumapatong lagi sa ano ko, sa paa ko, ayan, oh. Bakit dyan siya, lagi siya, ayan, gaganyan siya. Ayan, tapos yung bone niya, dyan niya, ipapatong niya rin minsan sa paa ko, doon siya maglalaro. Ay, talaga lang, Sky, ah. Pinadala ko mga sugar. Ano pa ba yung pinapadala ko? Mga basics, toiletries, lotion, kape, mga ganon, chocolate milk, yung mga ganon, yung powdered chocolate milk, mga ganyan-ganyan. Kayo guys, anong una nyo nga pinadala? Tuwalya, diba? Alam nyo naman sa Pilipinas, ang tuwalya talagang parang gold. Yung lumang-luma na yung tuwalya, nangungutim na ating pang ginagamit kasi isa yun sa mga mahal na bilihin at saka kumbaga, kung makakapadry pa sa'yo, labhan mo lang, alam mong malinis, okay na yon. Kahit na ang itsura niya, parang marumi ng tingnan sa kalumaan, alam mong malinis kasi nilalabhan, okay pa yon. Kaya isa rin sa mga unang Sky! Sky, stop! No. No. Play with your bone. Sky, nakakuha niya ang atensyon ko. Kinakagat-kagat niya yung toes ko. So guys, yun, tuwalya. Ayun, tag-iisayin sila ng tuwalya. Pag nag-sale ng tuwalya naman, ay talaga naman namimili ako noon. Kasi hindi naman mag-spoil. Para sa sunod ko padala, meron na namang tuwalya. Yung ganon. Ano ba dati pinadala? Ay, sabon. Sabon sa... Kasi pati sabon dati, budget. Narinig ko pa yung nanay ko pag Sabado, pag magsisimba kami, pag maliit na lang ang sabon, pag naunang paligo yung dalawa kong kapatid na lalaki, sasabihin ni Mami, "Oy, si Manang niyo, tirahan niyo ng sabon." Yung sabon na panligo.
Ay, naku, buhay. Kaya isa yun sa mga pinapadala ko noon. Sabon, klase-klaseng sabon sa paligo. Shampoo, ganyan. Lotion naman. Rarely kaming may lotion. Kaya yun, lotion. Dala akong lotion. Kasi yan, pag may lotion kami, pag naubos na, kaya hindi mo alam, kailan ka na naman ulit magka-lotion. Kaya, yun, padala akong lotion. Na ano yun, yung happy ka, namimili ka, tapos bubuuin mo yung kahon. Ay, naku, napakasarap na feeling. Ang saya-saya. Tapos candy, syempre, mga chocolate, mga ganyan, mga biscuit, mga ganon. Ay, naku, ang saya. At that time, noong una ako nagpapadala, yung mga kapatid ko, nasa college pa eh. Tapos nag-graduate na yung kapatid ko, tapos eventually sumunod na rin si Jingjing sa ano kasi. Pero sila, ako working visa akong pumunta sa Amerika, sila immigrant visa through Ferolin sa nanay ni Ferolin. Na ang nanay naman ni Ferolin at saka yung friend niya, ang Amerikano, si Charles Blumel, may he rest in peace, si Uncle Charles, yun naman ang tumulong sa akin na makahanap ng employer na petition. Kasi dati ka, for working visa, you have to have a petitioner, meaning sigurado na mayroon kang trabaho sa Amerika. Hindi ba yung pupunta ka sa Amerika, wala ka namang pagtatrabahuan. So kung working visa ka, there should be an employer waiting for you. So naghanap siya ng employer. Kaya sila ni nanay, din utang ko rin sa kanila yung pagpunta ko ng Amerika, yung nanay ng sister-in-law ko. Pero that time, hindi pa, magnobyo pa lang yung sister-in-law ko yung, at saka si Jing, ang kapatid kong nasa California. Tikman natin guys ha. Maraming sabaw pa yan. Atin yung ipapareduce hanggang nagmamantika na lang. Pero tikman natin kung pwede na yung asin niya or ang toyo niya kanina. Kulang pa. Pero antayin natin yung dagdagan na lang natin ng ganito. Dagdagan natin ng toyo. Ang asin niya okay na. Pwede rin asin, kaya lang gusto ko medyo maitim pa. So, kukuluin pa natin yan guys. Usually, mahilig ako sa malaking kaldero na ano ba tawag dito? Yung hindi ako nagbabantay kung aapaw ang pinapakuluan ko. Pero dahil dito, gusto kong ginagamit madali kasi hugasan, wala siyang, ang hawakan niya, removable, so natutuwa akong gamitin itong kaldero ito. Anyway guys, yun lang aking at nahilo na yata kayo sa katitingin ng kumukulong isda. Maraming salamat guys Pakita ko na lang mamaya ang finished product natin guys ha. Maraming salamat sa lagi niyong pagsuporta sa amin ni Louie Boy. Kahit ang aming mga vlog ay very raw, ang editing ay very simple, hindi kagaya ng mga professional vlogger dyan or influencer, pero kami, sinishare lang namin ang buhay namin dito para pati mga anak namin mapanood nila ang buhay namin dito. And for us na tumatanda na, sometimes nakaupo kami din Louie Boy sa sa sala, ay panoorin nga natin yung luma nating video na nung pumunta tayo sa ganito ganyan. Parang album, binuksan mo album titingnan mo yung mga lumang picture. Ito at least video. Tapos you don't have to store it in your house. Nakagaya ng store ako dati mga CD, meron ako mga VHS tapes nung panahon ng VHS tapes hanggang naging CD na, hanggang yung ano ba yun? Yung mini DV, yung ano tawag dito, yung maliliit na parang VHS pero maliliit lang, parang gano'n lang kaliit. Pero eventually yun guys nasisira, di ba? Dahil kasi ano yun, yung hindi naman yung nagtatagal na ilang dekada. Pati mga CD medyo nagtatagal, pero it gets bulky kasi ang dami mong memories na nilalagay doon sa mga CD, dumadami siya. At least sa YouTube, you don't have to keep it, andun lang siya sa memory ng YouTube. Diba guys? Tapos wala ka namang binabayaran. So ikaw, gusto mong mag-video, and you don't wanna be monetized kasi minsan may magko-comment o may message sa amin, ayaw naman nila ng monetization, they don't want to go through the stress of trying to get subscribers, number of hours na viewed,
number of viewers, and number of views. Gusto nila makapag-YouTube lang para ilagay doon ang mga memories nila, then do so. Wala namang monthly bayad, di ba? Kaya yun guys. Sige guys, kadaldal ko talaga. Si Louie Boy andun sa nanonood ng balita ng mga baha at mga politics at kung ano pinapanood niya. God bless us all guys. So pakita ko na lang mamaya ang ating finished product ha. Thank you sa pakikinig. Ayan guys. Oh. Gusto ni Louie Boy may kaunting natirang sabaw kaya hindi ko na pinatuyo masyado. Ito na. Oh. Diba? Gulay, isda, kanin. Hindi yan shirataki rice guys ha. Pero konting-konti na lang yung regular rice namin. Kasi hindi pwedeng wala kaming regular rice. Kasi kung may papakainin o damating na biglaan, at least may kanin ka. Alam naman pakainin mo silang shirataki rice, baka hindi nila type. Kaya, may mga, parang bugs na itim. Pero, hindi naman sira. Ayan, walang problema. Tinikman ko. So, ayan ang ating early dinner.